Eto, get this. Kaya nila ginawa yung TRICOM na yon dahil may mga fake news daw na targeted against members of the Quadcom. Unang-una, kung alam mo ang iyong konstitusyon, you cannot do that. You cannot start legislation for the benefit of a particular class of people. That is class legislation that is prohibited under the Constitution. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2025 National Budget na ng Kongreso. Sa kabila nito, sabi ni Kimbo, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget. Naku po! Akala ko ba walang blanco? Akala ko ba sinagot na lahat ni Senador Chis Escudero tsaka si Senador Grace po? Akala ko ba talagang matapang si Kimbo? Naku po, umamin na po. Isa-isa na po silang umaamin mga kareaksyon. Isa-isa na po silang bumabanat dito. Isa-isa na po silang sibatan dito sa tinatawag natin nagkakaipitan na po. So umamin na, ibig sabihin, meron na pong tinatawag nating pagtagas na naman. Pag-leak ng information, ganoon. O, ito po tuloy po natin, tuloy natin. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2025 National Budget na ipinasa ng Kongreso. Sa kabila nito, sabi ni Kimbo, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago papirmahan ng BICAM members ang report. Otorisado raw ang technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay corrections sa pondo batay sa omnibus motion na nasa BICAM report. Naku po, yan po ang problema dyan. Ito pong omnibus na to, siya po yung kakatay sa kanilang lahat. Ano po sabi niya? Otorisado sila sa omnibus? O yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ayan, Technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay corrections. Otorisado daw. Pag-aralan natin yan, yan po ang pag-usapan natin ngayon. Sa kabila nito, sabi ni Kimbo, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago papirmahan ng BICAM members ang report. Otorisado raw ang technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay corrections sa pondo batay sa omnibus motion na nasa BICAM report. Wala na rin daw blanco na maging enrolled bill ang 2025 national budget. Dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Di ba? GMA! Ano ba yan? Lokohan na lang yan. Lokohan, ganoon. Lokohan. Hindi nyo kailangan ipaliwanag sa amin yan. Ito po papaliwanag po natin. Hindi po tayo lawyer pero hindi po kasi tayo nag-enroll. Ito po mga kareaksyon GMA 7 kailangan ipaliwanag nyo to. Ayan ang nakasulat po dito mga kareaksyon, the technical staff of the House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance are authorized to effect corrections of typographical, grammatical, and printing errors. Typo, halimbawa yung da, wala po siyang T. Lang. Lagyan mo ng T. Yung stuff, kulang ng F. Lagyan mo ng F. As well as necessary adjustment such as performance indicators. Performance indicators. Hindi po value yan Hindi po presyo. Yung indicators, performance indicators. Yung performance, hindi pwede yung value. Di ba? Ngayon, ito, halimbawa, negative, positive. Naging positive yung negative. Palitan mo yan. Performance indicator. Yan. And section numbers of general and special provisions as consequence of the amendments. Section number, halimbawa, section 1, mali. Dapat section 2, palitan mo yon. Section 1F, section 1F2, palitan mo yon kung merong pagkakamali doon. Pero hindi yung papalitan mo yung value
Hindi papalitan mo doon, hindi ka maglalagay ng halaga, hindi ka maglalagay ng figure, hindi ka maglalagay, wala nakasulat dyan ng value or figure or budget. Wala, in case of conflict between the conference committee report and the printed copy of the bill, the latter shall prevail. Oh. Diba mga kareaksyon? In case of conflict between the conference committee report and the printed copy of the bill, the latter shall prevail. Kung ano daw po yung napagkasunduan na pinirmahan ng committee, ng bicameral committee, yun lamang po ang magpiprevail. Yun ang masusunod. Ibig sabihin, yung pinirmahan na nakuha po ni Attorney Ungab, ni Congressman Ungab, na may blanco at pumirma, yun po ang masusunod. Mali po yun. O, di ba? Kaya dito, itong GMA7, kailangan i-explain. Di ba? Kailangan nilang i-explain yan. Wala pong nakasulat dyan. Ayan po, malinaw na malinaw. The technical staff of the House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance are authorized to effect correction of typographical, grammatical, and printing errors, as well as necessary adjustment such as conference indicators and section numbers of general special provision as a consequence of the amendments. Ang nakasulat po dyan mga kareaksyon, printing errors, typographical, grammatical, adjustments such as performance indicators. Wala po sinabi diyang fill in the blank. Wala po sinabi dyan, hindi po kasi typographical error yung walang value. Yung walang nakasulat na numero, di ba? Kaya dito, mga ka-reaction, umamin na po. Umamin na si Stella Kimbo. Ang importante po kasi dyan ay umamin sila na may blanco. Yung pag-amin pa lang nila na may blanco doon sa bicameral committee report ay isa na pong napakalaking ebidensya niyan. Isa pong napakalaking ebidensya niyan na kapag nagkagipitan dahil umamin si Stella Kimbo ay hindi nila pwedeng pasinungalingan na mayroong blanco doon sa enroll bill. At doon sa blanco sa enroll bill at hahanapin ngayon kung sinong inayupak, kung sinong animal ang nagsulat doon para gahasahin yung kaban ng bayan. Ayaw nyo yun, ayaw nyo. O bakit nagsulat kayo? Bakit nagkaroon kayo ng tinatawag nating yun nga, tinatawag nating pamimeke. O, di ba? Forgery po yung forgery. O. Tama po, forgery. O, di ba? O. Technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay corrections sa pondo batay sa omnibus motion na nasa BICAM report. Wala na rin daw blanco na maging enrolled bill ang 2025 national budget. Dati nang sinabi ni Executive Secretary Maganda po yung, tama po yung sinabi nila. Walang blanco dun sa enrolled bill. Dahil hindi pwedeng pirma ni Bobong Marcos yun pag may blanco. Tama din yung sinabi ni Bersamin. GMA, ang hinahanap natin dito, sino ang nagpuno dun sa mga blanco? Ibig sabihin lahat sila. Lahat sila na nasa technical staff. Oh, ibig sabihin, hanapin po natin the technical staff of the House Committee yun on the preparation and the Senate Committee on Finance. So yun, hanapin ninyo yun. Sila daw po yung may authorized na magpalit. Sila daw po yung authorized na magpalit dyan sa o mag-fill in the blanks. Nakita naman natin kung sino yung mga pumirma eh. Pero lahat sila, sinasabi nila, walang blank dun sa enroll bill. O, ginagago yata si Congressman Ungab. Hindi naman tinatanong ni Congressman Ungab yung enroll bill. Ang tinatanong ni Congressman Ungab, sino ang naglagay, nag-fill in the blanks doon sa bicameral committee report. Hindi pa rin yung nagigets yun, hindi pa rin yung nagigets.
Naku po. Gold Bill ang 2025 national budget. Dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Mga kapuso, maging una sa saksi. O di ba? Tama po 'yun. Tama po yung sinasabi ni Little President Executive Secretary Lucas Bersamin. Tama po 'yun mga kareaksyon, tama 'yun. Alam mo kung ano yung hindi tama? Lahat ng gumahasa, nagsulat ng numero doon sa enrolled bill na doon sa pinagkasunduan po, doon sa bicameral report na blanco, yun ang dapat nating malaman kung sino, anong committee ang nag-fill up. Malinaw po ba yun? Well, ito naman si Atty. Topacio. Pakinggan po natin pakinggan natin kung bakit ang mga taong ito ay talaga naman. Oh, di ba? Oh, pakinggan po natin si Atty. Topacio. Alright, reaction to debate. Nagbabalik po, reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon patungkol dito sa Tricom. Ito pong Tricom ng Tricom Kongreso. Ito po mga kareaksyon ang dami pong mga lawyer o attorney umalma dito sa tinatawag nilang Tricom, yung freedom of expression. At ito daw mga vloggers wala mga disiplina, sabi po ni Robert H. Barbers. Oh, Barbers, makinig ka dito pero bago po natin simulan ang ating napakagandang reaction video, huwag po ninyong kalibutang mag-subscribe, like at i-share ang ating video. Ayan po mga kareaksyon, ang pinakakauna-unahang YouTuber at YouTube play button na pinasulat ng isang YouTuber ang dating Pangulo. Ayan po, yan. O di ba, Reaction TVP, State U President Mayor Duterte. Ayan po mga kareaksyon Kaya mag-subscribe ka na, i-like at i-share ang ating video. O di ba? I-share po ang ating mga video. Ito po, pakinggan muna po natin si Atty. Topacio bago po tayo mag-react. Tingin niyo po ba, sir, parang gawa-gawa lang ito para maalis yung atensyon natin dun sa issue sa 2025 national budget? I don't want to speculate kasi, sabi ko nga, mahirap basahin ito. Maaaring ganon, but I'm not saying it is. Maaaring part of the ongoing policy of the government to antagonize the people against Chinese nationals. Nangyari din po yan sa World War II. After the bombing of Pearl Harbor, dinimonize ng American government ang mga Japanese nationals. Not only Japanese nationals, not only those who are residing in the US, even persons, Americans, persons born in the US of Japanese descent, nilagay sa concentration camp. Maybe many of you do not know that the United States did this too. Japanese, ethnic Japanese, nilagay sa concentration camp noong World War II. Nilayo sa kanilang mga bahay, nilayo sa kanilang pamilya, kinulong on the mere suspicion that they can be used as Japanese spies. That is how you start these things. Yun. Ngayon, yung sinasabi mo, well, I do not want to speculate. Although, I would not put it beyond the present government to do things like this para mawala. Kasi talaga namang defective yung budget. But I will not go into that. That's beyond the scope of this press con. That's another story for another time. Okay, may Attorney. katanungan pa? Attorney. It's on its way. Ito ay, kasi kailangan ito, padalan pa yung tanggapan ni Congressman Fernandez Yun. bago i-file sa Ethics Committee. But pinirmahan ko na to, nanotaryohan ko na, pinapasok ko yung in-house notary namin ng alas 8 ng umaga para pag pinirmahan ko, masumpaan ko, and then he is the one on his way, Attorney Rafael Antonio Andrada will be. Nakita po rin yung kamalasan ng Quadcom, kamalasan ng kampon ng Kadiliman, kamalasan ng Tricom na yan. Kada meron po silang banat at kada meron po silang gustong gawin, ay may mga tao talagang
sumusubok sa kanilang galing eh, no? At dito kasi sinusubukan ng Quadcom, ng Tuwadcom na ito, ang katalinuhan ng taong bayan. Kasi alam naman natin ang mga miyembro ng Quadcom eh, no? Matatalino po ba sila? Sabi nga yung mga chairman daw ng Quadcom mga lawyer ba? O ito, makinig kayo kay Atty. Topacio. The one to file this. Hindi naman po kailangang personal ako mag-file. For today, yes. It will be filed today. Kasi alam nyo, I just want to show some members of Congress that you cannot abuse your rights and privileges without encountering pushback. Ito ikwento ko lang. Ngayon, umpisahan nila yung TRICOM hearing on guidelines daw on fake news. Makinig kayo dito Gigil na gigil po kasi siya, no? Si Robert Ace Barbers. Marami daw hindi disiplinado mga vloggers. Gusto raw nilang disiplinahin ang mga vloggers. Kailangan daw merong tinatawag na regulasyon. Galing mo, Barbers, makinig ka dito. Kasi, get this. Kaya nila ginawa yung TRICOM na yon dahil may mga fake news daw na targeted against members of the Quadcom. Unang-una, kung alam mo ang iyong konstitusyon, you cannot do that. You cannot start legislation for the benefit of a particular class of people. That is class legislation that is prohibited under the Constitution. Hindi pwedeng gagawa kami ng batas para sa amin lang. That's unallowable class legislation. Gagawa ka ng batas, mag-iimbestiga ka dahil kinikriticize ang Quadcom. Saang planeta na naman pwede yan? Baka sa alternate universe. Hindi po pwede yun. If you make legislation, unless merong class legislation, but make criteria. You cannot make legislation just to benefit a particular set of people. Basahin nyo yung si Barok. Sino yung apelido ni Barok? Yung tracker na laging nagdidemanda sa Supreme Court. Yung against the Truth Commission na kinonstitute ni Noynoy. Sinabi niya to investigate the abuses during the Arroyo administration. You cannot do that. That is class legislation and that law was struck down by the Supreme Court. Bakit i-concentrate mo sa criticism sa Quadcom? Meron bang kailangang batas pa? Meron na po we have the strictest libel law in the entire globe. In the entire world, tayo po yung pinapamahigpit na libel law. Isa tayo sa very few countries na criminalized pa ang libel. Meron pa tayong cyber libel. Meron pa tayong civil action under the Civil Code for defamation, fraud, and physical injuries kung pwedeng humingi ka ng danyos for civil libel ang tawag doon. Ano pang kailangan mong batas? Bago ang sasabihin nila, tatawagin daw nila yung mga representatives sa social media platforms, TikTok, X, Meta, di ba? Titignan nila kung anong guidelines against criticism ng Quadcom. That is prior restraint that is also prohibited under the Constitution. Kaya nga sinasabi ko, kung ikaw ay mambabatas, magpasa ka naman ng batas o magpaturo ka ng batas sa nakakaintindi sa batas. Hindi pwedeng puro Google. Hindi pwedeng puro Google. Mahirap po ang batas. Kaya nga 4 na taon namin pinag-aaralan yun. Yung iba may bumabagsak pa nga. Uulit-ulit. After namin mag-aral ng 4 years ng bachelor's degree, mag-aaral na naman kami ng another 4 years ng batas. Magre-review pa kami ng 6 na buwan bago maging abogado. Pag sasabihin mo, makukuha sa Google yung sagot. Hindi po. That is prior restraint. That is censorship. That is an abomination in a democratic government. Censorship. Kaya nga nawala na yung Board of Censors, di ba? That is prior restraint. Hindi mo pwedeng gawin yon. Ngayon,
uubusin mo na naman yung pera ng gobyerno. Maglalagay ka na naman ng batas na useless, na pagdating sa Korte Suprema, i-strike down for being unconstitutional. Yung EJK nila, anong lumabas? Gumawa sila ng bill against EJK. Hindi nila naintindihan. Lahat ng killing ay EJK basta hindi in-order ng court. Dinefine mo yung EJK, nakakatawa ka. Sinabi mo, pag government official, ay dapat life imprisonment kung EJK. Nasa batas na eh. Pagka ikaw ay public official, ikaw ay nagpapatay, qualified na. Life imprisonment na. Sinasabi nila, pag may reward system, life imprisonment, price, reward, or promise qualifies a killing to murder. Life imprisonment na yon even without that bill. See? Nagsayang sila. Pinakain pa kami ng katakot-takot na Jollibee ron. Wala naman nangyari. Naririnig mo yan, Barbers? Kasi mahirap kasi pag kayo ay napuna at pag kayo ay tinamaan sa mga komentaryo o vlog o sinasabi natin punto de vista ng mga individual, kaagad-agad gusto niyo gagawa kayo ng batas para sa inyo lang. Para lang mapigilan yung mga taong nagsasabing kayo ay konektado sa illegal na gawain sa inyong lugar. Di ba? Para lamang matigil yung pamumuna dyan sa Tuwadcom. At sinasabi ninyo sinisiraan ng mga tao ang reputasyon ng Tuwadcom, ganoon. Di po ba mga ka-reaksyon? Yan naman po ang gusto nilang gawin eh. O di ba, pero nung binabanatan ang mga Duterte at binabanatan yung mga kaalyado ng mga Duterte at binabanatan yung galawan ng mga Duterte, wala namang ganyan. Pero ngayon, bakit para yatang gusto na naman nilang gumawa ng mga batas para lamang sa mga vloggers? Gusto raw nilang i-regulate yung mga bibig namin. Barbers, gusto mong i-regulate yung mga bibig ng mga vloggers? Ikasuhan nyo lahat ng mga sumira sa'yo. Sumira kung kanino. Kay Attorney Google, kay Benny Dila Abante. Oh. Diba? Ano nyo, yabla nyo. I-demanda nyo lahat ng mga vloggers. Oh, diba? Lahat ng mga tingin ninyong sumisira sa reputasyon at dignidad at dangal ng Tuwadcom na yan, demanda nyo lahat yan. Tama po yun, di ba? May batas tayo. O i-demanda nyo. Ngayon, gagawa na naman daw sila ng panibagong batas para i-regulate yung bibig ng mga vloggers ganoon. Tanong lang po yan ha. Kaya ngayon, marami pong mga lawyers ang umalma na ang tawag doon, yung nagre-raise ng hands na, o sige, mag-lawyer ako sa'yo, libre lang. Okay. Batas mo, kamote. Kakatawa yung batas na yun. Bisahin nyo. Dating ay EJK basta hindi in-order ng court. Dinefine mo yung EJK, nakakatawa ka. Sinabi mo, pag government official, ay dapat life imprisonment kung EJK. Nasa batas na eh. Pagka ikaw ay public official, ikaw ay nagpapatay, qualified na. Life imprisonment na. Sinasabi nila, pag may reward system, life imprisonment, price, reward, or promise qualifies a killing to murder. Life imprisonment na yon even without that bill. See? Nagsayang sila. Pinakain pa kami ng katakot-takot na Jollibee ron. Wala naman nangyari. Ang batas mo, kamote. Kakatawa yung batas na yon. Bisahin nyo. There is nothing in that bill, hindi pa pala batas, there's nothing in that bill that does not already exist in our system of laws. Wala. Kasi nga, sa Google nag-aral ng batas. Yan ang sinasabi ko. They cannot keep abusing this. Someone has to stand up. Inutil ang Integrated Bar of the Philippines, ay kumilos. Yung Integrated Bar, naging old boys club na yan, party-party. At nag-recommenda para sa judiciary. Ay nako. Diba, ilang beses na nasisita ng Supreme Court yan for unethical conduct. The latest is yung nanlibre, yung law firm ni Attorney Divina. Oo, ng junket ng mga opisyal ng IBP abroad at saka dito sa Balisin. Sinabi ng Supreme Court, mali yan. Noong 1980s, yung asawa ni Drilon, si Violeta, lalaban ng IBP President, ginamit ni Drilon yung facilities of his office. He was then Justice Secretary.
para ma-elect yung asawa niya, in-invalidate. Yun ang nangyari sa IBP. It has degenerated into a social club. Dapat yung IBP ang unang-unang mag-take ng stand sa violation na ito. Bina-violate, inaapi yung mga abogado, kita mo, si Harry Roque. Alam mo, lagi kong kalaban sa kaso yung si Harry Roque. I have no love lost for that guy. Pero, yung ginagawa sa kanya is unconscionable at wala ka naririnig sa IBP. Oh, anong naririnig mo sa IBP? Ginamit nila yung facilities nila para kay Bicoy, exclusive sa abogado yun. O, inireklamo ko. That is sadly what has happened to the integrated bar of the Philippines. Walang kibo, kamoting kahoy, may ulalo pa. Hindi man... Tinetext nila yung resource person, they should not do that. Hindi pwede yung nagtitext, you communicate, katulad ng ginagawa nila kay Grijaldo. Because you're polluting the witness. You should not do that. Talagang brazen eh. You know why? Because the present leadership of the House has cultivated a culture of impunity. Lahat pwede na. Siguro para malito rin sa ano. Teka lang. Oo, di ba? Kaya nga si Grijaldo, pagdating ng araw, magiging bayani yan eh. Mantakin ninyo, bawal nga yung kausapin mga kareaksyon. Bawal pong kausapin ng isang witness at kumausap ang isang dumidinig sa kaso. Ito kasing si Attorney Google, tsaka itong si Pastor Palpak. Mantakin ninyo, kinausap nila. At sinasabi, agree ka ba dito, agree ka ba dyan, Basta tumagri ka na may, tinatawag na, anong tawag doon? Yung reward system, Nagsumbong po siya, si Grijaldo doon sa Senado, sabi niya, kinakausap nila ako, binastos nila ako doon sa Senado, yun. Tapos, nagagalit kayo. Tapos, dinidiin nyo naman, ginigisa nyo yung mama, Anong gagawin natin dyan? Attorney Google, di ba? Barbers, anong gagawin natin? Gagawa kayo ng batas para tansyahin yung sinasabi ng mga vloggers, ganoon. Iniiwasan kayo ng mga vloggers. Wala naman nagre-reklamo sa mga vloggers, kayo lang, di ba? I'm sure na-brief na ninyo eh. Nililito. Oo, ginugulo eh. Bago magagalit ka pagka sinasabihan ng abogado na wag sumagot, karapatan po yun eh. Are you arguing against a constitutional right? Di mag-constitutional convention ka o constitutional commission o whatever, di ba? At tanggalin mo yung provision sa Bill of Rights ng right to counsel sa legislative inquiries. Tapos, but as long as that provision is standing there, every lawyer should defend that provision. Okay, sir. Attorney, just for the record, ngayon nyo lang ho na-meet si Nakausap ko siya kahapon via video teleconferencing and si Tita Tessie, matagal ko nang kilala ito. Magkasama kami sa advocacy niyan mga anti-crime watchdog. Pero yung official na letter para appointing you as the client, today lang during the Ayun, press conference. pinasulat ko nung nagtatanong yung Reuters. Ako yun. Kaya humingi ako ng 2 minuto. Just to make it official. Thank you. Attorney, Yes, sino pa? Ma'am, Mel pakilala Custodio po. po from PTV. Attorney, balikan ko lang din yun sa Chinese spy po, no? Do we have information po ba kung hanggang saan po yung scope ng area of navigation noong self-driving car from the company? I'm sorry? So, mga kareaksyon, malinaw na malinaw po, malinaw na malinaw po ang explanation po ni Attorney Topacio. Pagdating po sa tinatawag nilang, yun nga, didisiplinahin yung mga vloggers, yung kailangan papanagutin, kailangan, anong tawag po doon, yung kailangan ma-regulate. Ma-regulate daw, parang hindi daw nare-regulate yung mga bibig natin, Kaya dito mga kareaksyon, malinaw na malinaw po ang sinabi ni Attorney Topacio na talagang kumpleto po ang ating batas. May batas po tayo na cyber libel law. Dapat demanda nyo.
Oh, Barbers, demanda mo lahat ng tumira sa'yo. Ako, agree ako dyan. Dapat madimanda yan. Wala dapat wala dapat hindi madidimanda. Yung sa self-driving car po na sinasabi, do we have information po kung hanggang saan po yung scope of navigation po? Wala ako. That's too technical. That's beyond my competence. Di kaya ng powers ko yan. Batas lang ang alam ko. Kasi Pag naghahanga tong phone ko, tinatawag ko pa yung anak ko eh. okay po, kasi there is an information po na na enumerate po na some facilities mapped sa Batangas, Laguna, and immediately po sa southern part ng Metro Manila. Do we find it parang suspicious po ba